Sa kabila nun, nagawa pang kampihan ni Kina si Tiffany matapos ang ginawa niya rito. She's really one of a kind. Baka may gusto pang manakit sa kanya sa kabila ng kabaitan niya. Katulad pa rin ng nauna, katahimikan pa rin ang namayani sa buong silid matapos marinig ang sinabi ni Alona. Sa kabilang banda naman, unti-unti ang pag-usbong ng galit sa dibdib ni Zeus. Nakakayom ang kamao, malamig na nakatitig si Zeus kay Tiffany. Gusto niya pisikal na saktan to, pero maya-maya lang, nakita niyang sinampal ni Theodore ito. Maliban sa kanya at sa mga BPG members, nagulat na iba pang naroon sa ginawang iyon ni Theodore. Natigagal ng husto si Tiffany. Ito ang unang beses na nasampal siya ng kanyang ama at sa harapan ng maraming tao. Dad! Tanging naiusal na lamang nito. Malikot na mata nitong tiningnan si Theodore. Bakit niya ginawa yon? Did I raise you to bully people, especially Kina? She is so kind to you. And you know what? Kahit masama ang pakikitungo sa kanya, naisipan mo pa siyang saktan ngayon? Kahit hindi sigurado si Theodore kung nagawa ngang saktan ni Tiffany si Kina, walang dahilan si Alona upang magsinungaling sa kanya. Bukod pa rito, naghalo-halo ng rason ni Theodore kung bakit niya nagawang sampalin si Tiffany. Isa rin to sa pinapangambahan ni Zeus ang manakit dito. Noong oras na sinabi niya kay Lance na kinansela niya ang kasal at kolaborasyon ng pamilya Alanis at oras na magtanong ito kung si Zeus bang nag-uutos ito sa kanya ay ang mismong oras na rinig niya rin kay Lance na malamang dahil yon sa may gusto rin si Zeus kay Kina, kaya baka natin inutusan siyang ikansela ang kasal. Noong una hindi naniwala si Theodore, kalakip ng pag-ako niyang siya ang magdedesisyon noon at walang kinalaman si Zeus. Pero ngayon, sa nakikita niyang ekspresyon ng mukha ni Zeus, habang pinagmamasdan ng kanyang anak, hindi malabo, totoo nga ang sinabi ni Lance. Yun nga bang dahilan ni Zeus kung bakit siya nito inutusang ikansela ang kasal? Kaya ba gano'n na lamang to kapektado nung nalaman nitong sapiritan lang naging kasal ni Kina? Dad, why are you protecting her? Sinaktan niya si Kuya. Alam mo kung gaano ka-upset si Kuya dahil sa ginawa ni Kina? We don't even have an idea right now kung nasan siya ngayon. He left because of her? Pagrarason ni Tiffany. Have you lost your mind? Bakit di ka muna nagtatanong bago mo siya saktan? And it was not enough reason for you to hurt her. Saglit huminto si Theodore upang tumingin kay Zeus bago muling tinignan si Tiffany. It was me who canceled their engagement. Sa akin galit ang kuya mo, hindi kay Kina? Natahimik si Tiffany. Gayunpaman di nito pinagsisisihan ang ginawa nito kay Kina. Sa halip gusto na pa nitong ulit-ulitin yon. Para sa kanya, si Kina ang rason kung bakit masama ang loob ngayon ni Lance. Kumalma naman si Zeus sa puntong yon. Di niya maiwasang sisihin ang sarili kung bakit nagawang saktan ni Tiffany si Kina. Dahil yon sa siya mismo nagdesisyon na itigil ang kasal ni na Lance. Sa makatuwid siya naging ugat sa lahat. Laking pasasalamat na lang niya dahil nandito si Alona ng mga oras na yon. We're not done yet. Mag-uusap tayo mamaya sa bahay. Galit na sambet ni Theodore kay Tiffany bago tuloy ang dalhin nila si Zeus. Hanggang sa kung paano isakay ng kotse si Zeus pakunwari lang din. Patulak na pinasok ni Cleo si Zeus sa backseat na isa pang sasakyan sa BPG. Yon ang pinakapangit na sasakyan na naroon. Pabagsak pang sinara ni Cleo ang pinto bago sumakay sa kotse ni Theodore. Samantala, sa opisina ni Malkov, kanina pa hindi mapakali ang mukha ni Theodore. Nag-aalala to sa pagiging tahimik ni Zeus at di niya alam kung kakausapin niya ba to o hindi. Tumikim to para subukang kunin ang atensyon ni Zeus. Laking tuwa niya na mag-angat to ng tingin at tingnan siya. Mr. Lawrence, pasensya ulit sa ginawang abala at panggugulo ng anak ko sa inyo. Ano mang sama ng loob mo sa kanya pakiusap. Ako na lang parusahan ninyo? Tatanggapin ko anumang kaparusahan ninyo sa akin. Lumapit to sa harapan ni Zeus at lumuhod. Huwag lang kamatayan. Kinakabahang dugtong pa nito sa kanyang isip. Napabuntong hininga si Zeus habang pinagmamasdan si Theodore. Sinenyasan niya itong bumalik sa kinaupuan. Ano nangyari kay Lance? Tanong niya. Narinig ko kay Tiffany umalis daw siya sa inyo. Naparunok si Theodore upang basain ng laway ang nanunuyong lalamunan. Tulad ng iniutos ni Zeus, mabilis naman tong agad bumalik sa kinaupuan. He left yesterday morning. The night before yesterday, nagtalo pa kami. Di namin alam kung saan siya ngayon. Tugon nito. Medyo nawala ang pag-aalala ni Theodore nang mapansin ang mahinahong pananalita ni Zeus. Mukha atang di naman ito sinadamdam ang ginawa ni Tiffany sa halip, mas inaalala pang pagkawala ni Lance. Totoong yun nga ang iniisip ngayon ni Zeus.
Nang mapagtanto niyang naidulot kay Kina dahil sa naging desisyon niya, binabagabag na rin siya ngayon ng pag-aalalang baka pati si Lance may gawin din kay Kina. Sinubukan ko siyang kontakin at tawagan ng ilang beses pero hindi siya sumasagot. Tiningnan ni Theodore si Zeus nang may pagkabahala. Narinig ko mula sa kanya na may gusto rin daw kayo kay Kina, Mr. Lawrence. Hindi ko sinasabing naniniwala ako pero totoo yun. Totoong may gusto nga ako kay Kina. Putol ni Zeus sa sinasabi ni Theodore. Nagulat si Theodore sa sinabi nga ni Zeus. Pero hindi ibig sabihin nun yun na naging rason kung bakit kita intusang ikansela magiging kasal nila kung yun ang iniisip mo at ni Lance. Agad na sambit ni Zeus nang mapansin ang pagtataka sa mukha ni Theodore. Si Kina lang ang inaalala ko, dagdag pa niya. Nagpakawala ng buntong hininga si Theodore. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Kahit papano malinaw sa kanya na ang motibo lang talaga ni Zeus ay dahil inaalala nito ang pakiramdam ni Kina ukol sa sapilitang kasal nito. Walang sapat na rason si Lance para magalit kay Zeus kung mauunawaan din ito ang intensyon ni Zeus. Siguraduhin mong maipaparating ko sa kanya, sinabi ninyo, Mr. Lawrence. Muling gumuhit sa mukha nito ang pag-aalala. Minsan nagiging padalos-dalos ang anak ko yon pag masama ang loob. Alam kong mahusay kayo sa pakikipaglaban, Mr. Lawrence. I am worried na baka may gawin siyang kalokohan sa inyo dahil sa maling pagkakaintindi niya ng motibo sa iyo sa pagkansela ng kasal nila. Sakali nang makita niya siya pakiusap, huwag niya siyang sasaktan. May pagmamakaawa sa tonong iyon ni Theodore. Inaalala niya na baka gantihan ni Lance si Zeus sa kabila ng kapangyarihang meron to. Malinaw namang walang kalaban-laban si Lance kay Zeus. Huwag kayong mag-alala, wala akong masamang gagawin sa kanya. Wika ni Zeus na may mapait ng ngiti. Ang totoo, hindi siya sigurado sa bagay na yon. Pasalamat siya at kung siya ang unang puntahan ni Lance, hindi si Kina. Hindi niya mapapangako kay Theodore ang kaligtasan ni Lance kung may gagawin tong masama kay Kina. Salamat, Mr. Lawrence. Salamat sa pag-unawa sa mga anak ko. Saglit tong huminto at tumiling-iling. No. Salamat sa binibigay niyong tsansa sa pamilya namin sa kabila ng ginawa ko at ni Tiffany sa'yo. I promise that the Velasquez family will serve the Lawrence family from now on. Malugod na sambit nito. Tinangoan lang to ni Zeus sa kabila ng hindi niya pagkagusto sa ideyang yon. Di niya gusto ang konsepto ng respetong binibigay nito sa kanya at ng kanyang pamilya dahil lang sa makapangyarihan sila. Sa puntong yon, bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok mula rito ang 6 na katao, kabilang na si Malkov. Ang dalawa sa mga ito ay mga personal na tauhan ni Malkov at ang 3 pa ay walang iba kung hindi si Andre. Pare-parehong may kinakabang ekspresyon sa mukha ng mga to. Napakunot ang noo ni Zeus na makita ang 3. Bakit sila nandito? Pinakidnap din ba sila ni Malkov? Zeus, you're alive! Agad bulalas ni Andre na makita siya nito. Ang mamahalin nitong kasuotan may bakas ng putik. Maging sapatos at nilay ng pantalon nito ay puno rin ng putik. Ganon din sina Jonas at Totoy, bagay na mas kinataka niya. Nakita silang pakalat-kalat dito sa loob ng kampo. Nang tanongin namin sila, nandito raw sila para iligtas ka, Mr. Lawrence. Paliwanag ni Malkov. Agad sumimangot si Zeus. Anong kalokohan ang pumasok sa isip ng mga to? At bakit siya ililigtas ng mga to? Wait, what? Makikita ang nagugulahang reaksyon sa mukha ni Andre dahil sa magalang na pakipag-usap ni Malkov kay Zeus. Maging si Jonas at Totoy nagtataka rin. Ibig bang sabihin nito ay... Saglit na tigilan si Andre na mapagtanto na ang Zeus na nasa harapan nila ngayon ay siyang ang Zeus Lawrence mula sa pamilya Lawrence. Namimilog ang matang naglulundag pa ito sa tuwa. I knew it! You're Zeus Lawrence, right? Bulalas pa nito. Napataas ang isang kili ni Jonas na pinagmasdan si Andre. Nawala na ba to sa katinoan? Anito sa kanyang isip? Pero Zeus Lawrence naman talaga ang pangalan niya. Ano nakakatawa ron? Maging si Totoy napakamot na lang sa kanyang ulo. Alam naman nilang Zeus Lawrence ang pangalan ni Zeus. Hindi pa ba yun alam ni Andre? No, I mean, he's Zeus Lawrence. He is... Napahinto to sa pagsasalita na marinig ang makahulugang pagtikim ni Zeus. Saka naalala ni Andre na nasa alituntunin ng upper class, bawal na bawal nilang sabihin sa middle class at lower class, nagpabilang pagkakakilala ng sino man sa pamilya Lawrence dahil kaakibat na napakabigat na kaparusahan. He's what? Tanong ni Jonas, naghihintay na sasabihin ni Andre. Saglit na nag-isip si Andre. Makalipas ang ilang segundo, nagliwanag ang mukha nito. He's my childhood friend. Zeus is my childhood friend. Naalala ko na ngayon, matalik na kaibigan ko pala nun si Zeus. Napamulagat silang lahat sa sinabi ni Andre, lalo na si Jonas at Totoy, na nagkatinginan pa sa isa't isa.
Totoo ba ang sinasabi ni Andre? Habang nakatali ang mga kamay, lumapit to kay Zeus. Zeus, my old good friend. Naalala mo rin ba ako? Ako to, si Andre Aragon. Ang nakasimangot na mukha ni Zeus, mas sumimangot pa. Para pagtakpan ng palusot nito sa muntik na nitong pagpapakilala sa kanya, kina Jonas, napipilitan siyang tumango. Oo, naalala ko nga, sambit lamang niya. Mas dumawak pang tawa sa mukha ni Andre. See? I told you. Kaya naman pala pamilyar sa akin ang pangalan niya kanina, nung sabihin ni Professor Litong apelido niya. Parehas na naglag ang balikat ni Jonas at Totoy nang kumpirmahin niyo ni Zeus. Sinundan niyo ng pagkatawa nilang parehas. Kung ganon, may kaibigan si Andre na isang napakahusay na martial artist. Napasampal sa mukha si Malkov na sinundan ng pag-iling-iling. Di magandang ideyang dinala niya rito ang tatlo. Mr. Lawrence, anong plano mong gawin sa kanila? Tanong ni Malkov. Napakamot ng ulo si Zeus. Pauwiin mo na sila. Sambit lamang niya. Naalibadbaran siya sa presensya ng mga ito. Iniisip niya kaya bumait si Andre dahil sa nalaman nitong siyang tagapagmana ng pamilya Lawrence. Dati mo ba talagang kaibigan ng Andre na yon? Takang tanong ni Theodore na makaalis sa mga to. Umiling-iling si Zeus. Ngayon lang niya nakilala ang mokong na yon. Niwala siyang kaibigan ng bata pa siya bukod kay Cesar. Tinignan niya si Theodore na may nagtatakang ekspresyon sa mukha na maalalang dahilan kung bakit siya nito gustong makausap. May alam ka ba sa nangyayari ngayon sa pamilya Alanis? Usisa niya. Gusto niyang alamin ba't ang bilis nalaman ng mga nasa upper class ang tungkol kay Kina. Matapos ikansela ni Theodore ang pakikipagkolaborasyon niya sa pamilya ni Alanis, napagdesisyonan niya ring tapusin ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Saglit pang natigilan si Zeus nang may mapansin na sinasalaysay ni Theodore. Kung binalik ni Javier and invest ni Theodore para sa Sinala Construction, ibig sabihin halos wala ng pondong pamilya, Alanis, para ipagpatuloy ang operasyon ng kanilang kumpanya. At kahulugan lang din nun, ilang araw lang bago tuloy ang bumagsak ang pamilya Alanis, sabay ng pagbagsak ng Sinala Construction. Tigagal na napatayo sa kinaupuan si Zeus nang may mapagtanto. Di kaya ginamit na naman nila si Kina para mag-alok sa kanila ng tulong mula sa makapangyarihang pamilya? Naisip niya. Yan din ba ang dahilan kung ba't mabilis nalaman ng mga nasa upper class, katulad ni Darwin ang tungkol kay Kina at sa nakansela nitong kasal? Dahil doon naisipan niyang magtungo agad sa pansyon ng pamilya Alanis para kausapin mismo si Javier. Nagtataka pa siya sa isip kung ba't may isipan ni Javier na gawin ang bagay na yon kung talagang nababahala to sa kaligtasan ng kanyang apo. Pagkababa sa taxi, mabilis nilakad niya ang patungo sa minsyong mansyon, bit-bit ang namumuong galit sa dibdib. Di niya maunawaan kung ba't nila may isipang gamitin si Kina para isalba ang kanilang pamilya. Nakipaghabulan pa siya sa mga security personnel hanggang marating ang berarda ng mansyon. Nandon ang may gulat na reaksyon sa mukha ni Domenica habang nakaupo to sa rocking chair, minamasahe ni Caroline ang balikat nito. Nandun din si Ferdinand na napatayo pa sa kinaupuan. Ano nangyayari? Sinong lalaking yan? Gulat na tanong nito. Di nila kilala si Zeus sa kabila na naganap na komosyon noon sa pagdiriwang dito sa mansyon. Lahat silang tatlo na sa isang kwarto habang nag-uusap nung gabing yon. Huli na nung mabalitaan nila ang naging kaganapang yon. Kahit man narinig nila ang kanyang pangalan, wala silang ideya kung ano man itsura niya. Pumasok na lang po siyang bigla sa gate habang tumatakbo papunta rito. Humahangos na tugon ng isang security personnel. Kahit bata pang pangangatawan, hindi nila kayang sabayan ang bilis ni Zeus, na lalo pang bumilis na mapagtanto nitong hinahabol nila. What? Ibig mong sabihin, nalusutan kayo ng lalaking yan? Pasinghal na tanong ni Domenica. Napatayo pa ito. Napairap si Caroline sa naging tanong ni Domenica. Hindi po ba halata? Nandito ba sila kung di sila nalusutan? Pamimiloso po nito sa isip nito. Kahit nagkakasundo sila ngayon, hindi pa rin ito gustong biyanan. What kind of securities are you? Sumbat pa ni Domenica sa mga ito. Napayoko na lang ang mga to habang sinisisi si Zeus sa kalooban ng mga ito. Sa kabila ng blankong ekspresyon na mukha ni Zeus ay pagtataka sa nangyayari. Ito ang unang beses na nakita niya si Domenica. Pero sa tingin niya itong asawa ni Javier. Para sa kanya napaka-weird tingnan ang pagiging close ito at ni Caroline sa isa't isa, lalo pat pinalayas dati sa pamamahay na ito ang pamilya ni Caroline. Nangangahulugan lang na dapat ay hindi ganito kaganda ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Di man niya alam ang tunay na dahilan niyon, ay naaamoy niyang parang may balansa sa dahilan ng tila pagiging magkasundo ng mga ito.
Di kaya napagkasundoan ng mga itong gawing pain, si Kina, upang makabingwit ng malaking isda na siyang paraan nila para maisalba ang kanilang pamilya? Umalis ka na ngayon din, habang nasa magandang mood pa si Lady Dominica? O baka gusto mong kalad-kalin ka pa namin palabas ng gate? Hindi ako aalis hanggat hindi ko pa nakakausap si Lord Javier. Sambit niya habang may malamig na ekspresyon sa mukha. Magpapakilala pa sana siya upang ipasabi kay Javier ang kanyang pangalan at nang maniwala ang mga tong magkakilala nga silang dalawa. Sakto naman lumabas si Javier sa may pintuan. Kilala ko ang lalaking yan. Leave him alone, wika nito. Napansin itong pinapalibutan si Zeus ng mga security personnel. Kung atakihin nila to, sila lang din ang magsisisi. What brings you here, Mr. Lawrence? Takang tanong nito. I think we should go inside first. Seryoso ka ba, Dad? Why would you let this guy enter your house? Hindi ka ba nababahalang na baka may mawala kayong gamit siyan? Napakarami niyang mamahaling bagay na nakadisplay kung san-san lang sa bahay. Baka pagkainteresan lang nito ang mamahaling bagay na madapuan ng mata nito.